Okay, tayo gagawa ngayon ng fried chicken. Ito ngayon yung ating manok. Minarinate na natin. Then, flour. Ayan, ayan lang. Then, ayan yung cooking oil niya. So, nakapag-fry na tayo ng isang batch. Okay. Paano nga ba tayo mag-breading? Ayan. So, dyan lang. Ayan. Lalagay lang natin yan. So, hindi ko isinasabay yung leg kasi ang leg mas matagal sa maluto. Ito pwede pagsabayan yung thigh tsaka ang wings. Ayan. Breast pwede rin. Ayan. Tapos iwawagwag mo lang na ganyan. Ayan. Ayan. So, ang gamit natin ng burner o kalan ay high pressure. Kaya, pero, buka na natin na ganyan pinaka-apoy. Para ma-sure na yung tama yung init ng kanin, mag-try ka na. Ayan. Pag nakita nyo yung ganyan, pwede na sa ilagay. So, ayan. Tapos makikita nyo yung pinaka-output or final kanyang pagka naluto na siya. Yun lang kasimple, hindi na kailangan pa ng breading na breading pala, breading. Yung harina okay na siya eh. Okay, kasi marinated naman na siya. Kasi pagka depende rin kasi sa gusto niyo. Kung gusto niyo na double action ang lasa, pwede kayong gumamit ng breading kasi may original naman na lasa yung pagkakamarinate nyo. Kailangan mo pa ng breading, di ba? Hindi na. So nawawala kasi yung pinaka-original na lasa ng balat ng manok. So dapat yun yung malalasahan sa labas ha, and then yung sa loob siyempre yun yung pinaka-kanina. Ayan, hihintayin natin mamaya yan maluto. So huwag nyo nga haluin kasi masisira yung pinaka-texture ng balat nya. So makikita niya naman naglulutang yan eh. Kapag ka lumutang, medyo gentle niya na siya haluin na ganyan. Para hindi masira yung pinaka-crackling one. Kapag narinig niyo yung ganyang pinaka-sounds, so ibig sabihin maganda yung kalalabasan. Or, kita nyo, hindi ko siya inahalo pero pusa sa minalutang. Tapos tingnan niyo yung pinaka-kanina. Ayan. Hindi simula na siya. Kasi kung kalalagay nyo lang tapos bigla nyo hinalo, so masisira yung pinakakanya natin yung texture nya, kita nyo. So yun, kaya nyo lang ito na pusa siya tumalo. Pero syempre obserbahan nyo rin, baka mamaya sobrang lakas naman ng apoy, hindi na na-control. So sunog yun yung maglalagasan nyo, kaya alalay lang ito. Kita nyo yan, diba? So, max 15 minutes yan. Ganitong to. Pero pagka leg, 15, safe na siya. Pero kung mas gusto nyo pa na maging safe, kung medyo doubt kayo ng kwan at hindi nyo pa masyadong kabisado, pwede nyo i-adjust. Depende sa gusto nyo na pagkakaluto. Kasi pagka na-overcook ka naman, ang nangyayari kasi sa manok, nagiging dry siya. So, hindi siya nagiging juicy. Ayan ha. Sensya na ha. Malago ang camera ko. Ayan. Dumikit yung naunang pinagpituan ko. Anyway, pwede naman siyang tanggalin. Kita nyo, di ba? Ayan. Ayan. Harina lang yan, ha? Pero, ang ganda ng pinaka-ano. Ito nga yan, ito-focus ko siya. Di ba? So ang sikreto rin ay nasa tamang init, kasi kapag medyo malamig yung temperatura ng ating nilagay mo, so ano mangyayari nun,
yung pinaka-flour niya, malalaglag na sa ilalim. Sir, nakita nyo na may sample ko kanina bago mag-start. Pinisik mong ganun yung part ng ilang balat. Pag nakita mong medyo, ayan, nagbababol siya. Okay na rin siya. Kita nyo, di ba? So, after ng 10 minutes, ayan na yung pinaka. Ayan na sila. Pasensya na, medyo malabo yung camera ko. Out of focus section. Yeah. Or against the light. Ito tayo. Yeah. Masyado maliwanag. Diba? So, papupulahin na lang natin yan ng konti. Yan, ready na siya. So, kasi madali lang maluto yung part na yan. Basta't lumutang yan, ibig sabihin, maluto na siya. Sa paggawa natin ng gravy, ayan, gano'n din. Flour lang din siya, ayan. Medyo ito-toast natin ng konti. Yung medyo papupulahin ng konti. Para makuha natin yung aroma na naamoy natin. Doon sa panang style ng Jollibee. Alam niyo, or yung parang nalalasahan natin na parang mushroom. Pero actually hindi naman siya mushroom. Dito lang din yun. Kapag kasi nasusunog ng konti, natutoast siya, nag-aamoy siya. Depende sa nais na kanya, ha? Yung pagkakabusan nyo. Ayan, kita nyo, di ba? Ayan, okay. Pero masyadong malakas yata. Ayan, tayo ay naka 15 minutes na. Hahanguin na natin itong ating fried chicken. Kita niyo po, ayan, diba? Ayan na siya. Tsaka mapapansin nyo, pag hinango nyo, hindi ba bago nang hilaw siya mabigat. Pero pagka yan, alam yung luto, pagluto na siya, pag tinaas niyang ganyan, ang gaan niya. So, nating to worry na hilaw pa yung loob niya. Nakikita ko yung pinaka-final pa niya. Ayan po siya. Okay, last batch natin ay ang leg. So, kaunti na lang yan. So, kapag kakaunti na yung pipirito nyo, so, i-adjust nyo na siyempre. Apoy, hindi na yung tulad ng sinlakas ng nauna. Ayan. Kasi may tendency na masunog yan niluluto nyo. Tsaka na lang ulit kayo mag-adjust kapag medyo bagsak na yung temperatura nya. Kasi mainit na yung pinaka-oil nya. So ayan na po yan. Ayan. Medyo maputlala siyang tingnan dyan, pero pagka kanyan ay magandang kulay po na sa actual. Hindi po yan. Siguro depende lang dito sa kanto. Sa pinaka ng video. Setting to. Pero yung kulay po niya ay golden brown, yellowish siya. Color, no? Good, ha? Ay. Kapag malapit pala yung camera, so maputi ang kulay niya. Pero kapag ganito kalayo, ayan, focus ko sa malayo, yun po yung kulay niya. Mas dark pa dyan ng konti. Sorry, ha, pangit lang talaga yung camera. Ito po yung sa hita. Maliwanag, eh. Aangat natin. Kita niyo po yung hita, ayan, kita po yan, ha. So pagka malapit, pangit ang kulay. Ayan po yung kulay niya pagka malayo. Pero pagka malapit, so nagiging white siya. So wala po ako ibang inilagay na breading niya, kundi harina lang siya. Hindi na kailangan na may mga iba-iba pang spices.
Tapos, ito naman tayo sa may gravy. Kita nyo yan, oh. Ayan, oh. Medyo namumula na siya, diba? So, konti pa siya. Tapos, pwede nyo nalalagyan siya ng butter. Butter, mas maganda. Kasi pag margarine, medyo iba ng kanya. Pero pwede naman yan. Hanggang sa para maging rocks siya. Yun yan, ang tamang pronunciation ng rocks. Ayan. Kung may budget, okay naman yung butter. Pero kung wala naman, pwede rin naman mixing ng butter at saka vegetable oil. Para at least hindi na masyadong magastos. Andun pa rin yung lasa ng butter. Diba? So, ilakas natin ng konti. Bakit matagal? Dalawa kasi iluluto natin. Ayan, kita nyo na po, ano. Ayan, pagka ganyan na ho yung kulay, okay na po siya. Kasi umangamoy na yung pinakapa niya. Aroma niya, napalabas na siya. Ayan, tapos dyan yun, ilalagay yung pinakapa niya. Cooking oil or mixing ng cooking oil at saka butter. Ayan, kung mabudget naman, pwede purong butter siya. Or oil, pwede rin naman. Margarine. Yan. Option niya yan. So, nailagay na ho natin yung butter. Ayan na siya. Pasensya na, hindi ko na na-video. Mahirap magpanamig sa. Kaya ito tinatawag na rocks. Yan. Gaganyan na siya. Hanggang sa hanggang siya blend yan. Yan. Magsama-sama. Ganyan siya. Yan ang rocks. Kasi nagtatanong pala noon na kung pwede daw na magtagal yung sauce ng gravy. Ito pala, nalimutan ko sabihin dun sa comment ko. Ito, yung rocks yan po pwede. Ganyan, ganyan. So, ito, pagka palalamigin, tapos so pwede nyo ilagay sa rep. Rep or, rep. Kasi pagka freezer na, maninigas siya. Tapos, ilalabas nyo lang siya kapag may order, ipoportion nyo siya. So, lalagyan nyo lang siya ng mga pampalasa. Kasi ito, okay naman to, luto na siya. So, be sure lang na luto ito. Para hindi ito. Ayan. Diba? Brown na siya halos. Tapos, lalagyan nyo na ng chicken stock yan. Kung wala naman chicken stock, pwede naman direct na tubig lang. And then, seasoning, soy sauce. Cubes, yan, pwede, beef cubes. Lilipat natin, yan naman yung ano po. Ayan, yung ganyan yung kulay niya kapag malayo. Kasi siya na, talagang mahina ka ng ating cellphone. Mumurahin ba? Pasensya na sa tutorial na to ha, wala akong measurement na kung dito. Pinakikita ko lang yung ibang way. Kasi pare-parehas na, iba naman tayo ng way ng paggawa. Yeah. So, lalagay nyo na yung stock nyo. Yeah. Ito wala naman, kahit normal lang na tubig. Tapos, mix nyo lang yan. Kita nyo, kahit hindi nyo nalagyan ng kanyan, konti na lang na soy sauce. O di kaya ay yung pinaka seasoning. Kasi habulin nyo na lang yung pinaka ng kulay ng mga leading na mga fried gravy. Ayan, ganyan lang po siya.
So, pakikita ko sa inyo, lalagyan natin ng soy sauce yan. Ang gamit natin soy sauce ay Marca Piña. Yan lang ilalagay natin. Hindi natin kailangan pasa ngayon kasi alam mo na, expensive yun. Ayan. Patak natin ang dito. Ayan. Habulin lang natin yung kulay ng sa mga leading na ng mga gravy ng mga fast food chain. Dapat yung imahinasyon nyo rin medyo malakas-lakas din ako para alam nyo yung gustong habulin nyo na kulay. Pasensya na. Dapat wire whisk ang gagamitin dito. Ang wire whisk ko kinuha doon sa kabilang kitchen. Nga po pala, nandito po pala tayo sa KSA. Tayo po ay isang hamak na tagaluto. Ganyan po ito natin. So, hindi siya gaanong mahalo. So, i-strainer na lang natin to para yung mga buo. Para tinan niyo consistency ng kanya. So, konti pa. So, itong soy sauce na to light to eh. So, kahit pala madami kan, hindi pala ito yung isa light color. So, fried chicken, konti na lang siya. Ang ganda ng pinakatanya. So, sa 20 minutes na siya. Yan yung red fried. Yan, ang ganda ng pagkabuka niya. Ano to? Yan. So, hangin na natin siya. Ayan po yung leg niya. Ayan, pag malayo, ganyan po yung kulay niya. Pero pag malapit, pumuputla siya. Dahil nakuha niya yung camera. Nagmo-moist. Parang gano'n siya. Na-absorb niya yung pinaka. Kaya nga, ang ganda ng pagkakabuka ng kampo na pinakabalat. So, balik tayo sa gravy natin. Sikuha lang natin siya. Tsaka kagandahan po pala, kapag ang gamit natin ay butter, shiny yung natin. Ang kalalabasan ng gravy natin. Tsaka bago kayo magtataka, kapag lumalamig yan, ay medyo namumuo. Kaya ho ang mga leading ko na mga store sa mga ganito, banggitin ko lang Jollibee at saka McDonald's, KFC. Jollibee and pala McDo. Nakalagay sa parang pot, di ba? O thermos ba yun? Parang gano'n. Kasi para ma-maintain niya init. Kasi kapag mainit to, so hindi siya mamumuo. Yun ang purpose nun. Kasi pag lumamig talaga to, may tendency yan na mamumuo. Talaga yan. Kaya nilalagay ito. So ayan na siya, di ba? Parang gravy na. So ayan na po siya. Yung part na yan ay wings. Tapos dito ay